makikita nyo na talagang gigil na po etong si Secretary Vince Dizon, mga kababayan, doon sa mga kontraktor na ayaw magbalik ng pera sa kaban ng bayan. Kasi ayon po dito sa 1PH, kung babasahin po natin, ito daw po yung sinabi ni Secretary Vince Dizon, ibalik ang pera ng taong bayan. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon ang freeze order sa bank accounts na mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Dizon, tugon ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na habulin at ibalik ang perang dapat ay para sa taong bayan. Hindi sapat na matanggal sa trabaho o makulong. Kailangan maibalik ang pera ng bayan, dagdag pa ng kalihim. Kasi nga naman kung titingnan nyo, ito rin yung dahilan kung bakit hindi pwede na maging star witness etong mag-asawang Diskaya. Kung bakit hindi pirmahan ni Tito Sen yung gustong mangyari ni Senator Rodante Marcoleta, yung isinusulong ni Senator Rodante Marcoleta na ipasok sa WPP etong mag-asawang Diskaya. Kasi nga, hindi pwedeng ipasok yan sa Witness Protection Program kung hindi nga naman ibabalik yung bilyon-bilyong halaga na pera ng mamamayang Pilipino na napapunta sa kanila. Ano po, at kung titingnan nyo rin, marami din sa mga statement na mag-asawang Diskaya ang puro butas po talaga. So ngayon, kung titingnan ninyo ayon po dito sa 1PH quote-in-quote, sinabi po ito ni Secretary Vince Dizon, kailangan unang-una makasuhan, eventually makulong. Pero sinabi rin niya ng Pangulo daw ni PBBM na kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Kaya medyo naiintindihan ko na kung bakit walang budget for 2026 yung flood control. Kasi nga, yung mga flood control mga kababayan na dapat ay tapos na noong 2023, 2024 at dapat ay matatapos na ngayong 2025, pagdating ng 2026, ang magpapagawa na po niyan yung mga kontraktor, mga kababayan, at mismong gagasto sila do sa flood control na galing po sa sarili nilang bulsa para lang mapatibay yung mga flood control mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, grabe nga itong nakita Grabe nga po itong nakita ni Secretary Vince Dizon dito sa May La Union nung nag-inspection po sila. So sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel, ituloy po natin, DPWH Secretary Vince Dizon, napamura matapos makita ang minadaling flood control project sa La Union. So ito, i-play po natin. Hindi na nakapagpigil, napamura na lang si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang flood control project sa La Union. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban, live mula sa La Union. Joash, kasama ni Secretary. Ito nyo makikita kung gaano kagaling itong sina Secretary Vince Dizon. Anyway, tuloy natin. Dizon, si ICI Special Advisor Benjamin Magalong sa inspeksyon dyan. Ano ang sabi nila sa kanilang nakita? Willard, kanina nga ay idiniklara na crime scene ni ICI Special Advisor and Baguio City Mayor Benji Magalong yung flood control project na in-inspection nila kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ibig sabihin, mananatiling ceased yung operations ng paggawa dito habang isinasagawa ng ICI yung kanilang investigasyon. Anak na po mga taon to. Kita nyo, napamura na. Nakikita ba kami sa kasi gagamitin natin sa ebidensya. This is a joke. Napamura sa galit si DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga habang nag-iinspeksyon sa isang flood control project sa Bawang, La Union. Ang flood control structure kasi na ito along Bawang River nakalagay na completed na mula pa noong Marso ayon sa datos ng DPWH. Pero ang nadatnan ni na Secretary Dizon at ni ICI Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong nakatiwangwang at hindi pa tapos na flood wall. Nang suriin, substandard din ang mga ginamit na materyales at tila minadali ang pagkakagawa. Magkakaiba ang kapal ng ginamit ng mga... Tsaka dapat mga kababayan, pag ganyan, pag ganyan hindi na hinahalo yung simento. Dapat mismong galing na sa mixer. Sa mixer mga kababayan, and diretso nang ibinubuhos doon at dapat malalaki yung bakal. Tapos in the same time, dapat yung mga PVC mga kababayan kahit papaano, kung yan ay pasingawan, dapat nakabaon pa rin kahit papaano ng konti sa lupa. Hindi katulad mga kababayan, yung basta lang nakapatong. Anyway, tuloy pa natin. Mga bakal at ang weep holes na dapat daw ay 2 meters deep, tila ipinatong lang at nagbukang props.
Ayon kay Secretary Dizon, layo ng mga tubong ito na maging daanan at labasan ng tubig na nasisipsip ng lupa para ma-release ang pressure at hindi agad na masira ang flood control structure. At hindi tayo magtataka kung yung ibang mga tubong nakikita nyong nakausli, ganun din. Na hindi talaga pinasok para makakuha ng tubig, para daanan ng tubig. So, talagang ako sasabihin ko na garapagan to. Bagong-bago pa lang may portion na daw na nasira sabi nung ibang mga residente. Ayon kay Mayor Magalong, Silver Wolves Construction Corporation ang may hawak sa proyekto, isang kumpanyang nakabase sa Abra. Ayon sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, nakakuha ng 28 flood control projects ang Silver Wolves sa iba't ibang parte ng bansa mula 2022 na nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos. Mahigit kalahati o 15 sa nasungkit nilang flood control projects makikita sa La Union. Ang halaga nito aabot sa 1.3 billion pesos. Sinuri namin ang proyektong ininspeksyon ni Secretary Dizon at Mayor Magalong ngayong araw. Sa datos ng DPWH, nahahati sa 7 packages ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. Lahat ng package hawak ng Silver Wolves at tila pare-pareho ng presyo ang bawat package na 89.7 million pesos each. Base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ang lahat ng contract package by March 16, 2025. Ayon kay Mayor Magalong, matagal na nilang namomonitor ang umano'y anomalous projects ng kumpanya. Una na rin itong inilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice ayon sa request ni Secretary Dizon. Grabe yung bakal na ginamit dito mga kababayan, parang 10mm lang ata. Tapos yung mga hose na dapat ay pasingawan, tapos sisip-sip ng tubig galing sa lupa, ipinatong lang. Diba ganyan kagarapal yung iba mga kontraktor. Kaya nga dapat sa totoo lang, ipabalik yung pera ng mamamayang Pilipino at gastusan nila eto mga flood control project na yan na galing mismo sa sarili po nilang bulsa. Ano kung malugi ang mga yan? Diba? Ano kung malugi ang mga yan? Ang mahalaga, mapaganda nila yung mga flood control project, magastusan nila at maayos nila yung trabaho kasi bayad na sa kanila yan ng gobyerno. Pero inyo, completed na pala yan. Pero palpak yung gawa. Babago palang ginagawa. Pero tuloy pa natin. We're going to declare this as a crime scene. Tama. Dapat kasi ready mix yung ginamit. Hindi hinahalo yung simento. Dapat ready mix na. Secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Tulad din siguro ng pagpapile nila Sec Vince dun sa case nung sa Bulacan, halos magkakapareho yon. Halos ganun din ang mga ipapile natin kaso. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Silver Wolves Construction Corporation pero hindi pa ito sumasagot sa kasalukuyan. Willard, kanina yung ginawang inspeksyon ayon kay Mayor Magalong ay parte na ng official investigation ng ICI. Kaya kanina may mga kasama silang documentation team na kukuha ng mga litrato, ng mga video at para maging parte ng kanilang case building para dito sa isinasagawa nilang investigation. Bukod pa riyan, pinag-aaralan na rin daw nila kung ano yung mga posibleng reklamo na isasampa doon sa mga mapatutunayan na involved dito sa tinatawag na flood control anomalies o flood control scandal. Samantala, hindi lang dapat makulong yung mga yan, dapat ipabalik yung pera ng mamamayang Pilipino para hindi naman kawawa ang taong bayan. Kasi pinagkatiwalaan natin yan Pinagkatiwalaan natin yung mga yan. Nakala natin ay gagawin ng maayos yung mga proyekto na nakukuha nila sa gobyerno. Pero definitely, hindi pala po nila ginagawa ng maayos. Kita nyo sa pagmamadali nila, nakakalimutan nila na dapat ready mix na yung ginagamit nila at hindi halo-halo lang yung simento. Ano nga naman ang magagawa niyan sa maghapon kung puro halo-halo lang? Diba? Kung ready mix yan, di sana tapos na agad yan. Tapos kung malalaki pang bakal yung ginamit nila, di sana napakatibay niyan. Diba? So tuloy pa natin. Numpirma rin ng DPWH kanina na may freeze orders na ng bank accounts at bank assets mula sa Anti-Money Laundering Council para sa mahigit 20 katao na involved umando sa flood control scandal. Kasama dyan ang ilang current at mga sinibak na mga DPWH officials tulad din na former District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin ang ilang contractors tulad ng mag-asawang Diskaya at ni Mark Arevalo ng Wawaw Builders.
Ayon sa DPWH, initial list pa lamang ito at posible na madagdagan pa sa mga susunod na araw o susunod na linggo habang gumugulong ang investigasyon ng DPWH at ng ICI. Willard. Joash, kung mapatunayang guilty ang mga nasa likod ng palpak na proyektong ito, ano ang gagawin sa kanila considering hundreds of millions of pesos yung pondong involved? Willard, bukod dun sa pagsasampang araw ng patong-patong na reklamo ayon kay Mayor Magalong, sabi naman ni DPWH Secretary Dizon ay kailangan na panindigan ng mga kontraktor itong pagsasaayos ng kanilang mga palpak o substandard na mga flood control projects dahil sabi nga niya, pronouncement daw ng Pangulo, hindi na raw maglalabas ng kahit isang sentimo ang pamahalaan para sa mga palpak na flood control projects. Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Joash Malimban. Wala mga kababayan, susuka talaga ng pera yung bulsa ng mga kontraktor na gumawa ng palpak ng na flood control project at yung mga gumawa ng ghost project, susuka talaga ng pera ang bulsa ng mga yan. Ayan no, maliwanag naman ang sinabi, walang ilalabas na kahit anong sentimo mga kababayan, eto pong gobyerno para doon sa mga palpak na flood control, para doon sa mga ghost project at yung mga gagastusin po doon ay manggagaling sa bulsa mismo ng mga kontraktor. Alam niyo yung ano dito? Alam niyo yung pinakamatinding pagdadaanan dito ng mga kontraktor? Gagasto sila ng buong-buo doon sa mga flood control na galing sa sarili nilang bulsa, pero yung mga politiko na kasabwat nila mga kababayan na nakakuha na ng kickback sa kanila, wala nang iisipin yung mga yon. Ibig sabihin, yung responsibilidad ngayon mga kababayan do sa mga ghost project, mga substandard, ang sasalo lahat nun yung mga kontraktor. Kaya kung ako dun sa mga kontraktor na tinatamaan na ngayon, ilantad nyo na yung mga politikong kasabwat nyo. Para na sa ganon, mabawi pa dun sa mga politikong yon yung pera na dapat ay gagastusin dun sa mga flood control. Diba? Kaya dun sa mga kontraktor dyan, tulad ditong nabanggit, sa may La Union, kung may kasabwat kayo na politiko dyan, much better banggitin nyo na, isiwalat nyo na. Para na sa ganon, kung gastusan nyo man, yung mga substandard, mga ghost project, na pinaggagawa ninyo, kung mayroon man, hindi lang sa bulsa ninyo manggagaling. Kung hindi, mababawi nyo pa yung pera dun sa mga politician na kasabwat ninyo. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo dito po sa nadiskubre ni Secretary Vince Dizon at netong si Mayor Magalong dyan po mga kababayan sa lugar ng La Union na kung saan naabutan pa talaga nila mismo yung mismong paggawa ng mga tao na saglit na ready mix yung gamitin, halo-halo yung semento mga kababayan. So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.